The drama of historical interest. So, number 1, ancient drama. So, ito ang mga dula noong unang panahon na nagsimula bilang bahagi ng mga relihiyosong seminaryo para sa pagsamba sa iba't ibang Diyos at Diyosa. Example, sa Grace, ipinabalabas ang mga dula sa pagdiriwang ng Donsya bilang parangal kay Donsyos, ang Diyos ng alak at kasiyahan. Number 2, medieval drama. Sa medieval age, panahon ng medieval Europe, ang mga dula ay naging instrumento ng simbahan para turuan ang mga tao tungkol sa Biblia at mga aligaryo. Simbolikong aral tungkol sa moralidad at pananampalataya. Example, ang Mastery Play na nagkukwento ng mga pangyayari sa Biblia tulad ng creation, ang Passion of a Christ. Mayroon ding morality play gaya ng Every Man na tuturo tungkol sa mabuting pamumuhay at pananampalataya bago mamatay. So, ang ancient drama daw is nakatuon sa mga Diyos at ritual. And ang medieval drama daw is nakatuon sa Biblia at moral na aral. Renaissance drama. So ito ang panahon ng mulang magsilang ng sining at kultura ng 14th, 17th century. Sa panahong ito, muling ginaya at binuhay ang Greek at Roman drama. Lumaganap ito sa mga bansa gaya ng Italy, France, Germany at England. Naging mas positado ang mga dula, hindi na lang relihiyoso kundi tumulakay na rin sa tragedy, comedy at human emotion. Example, William Shakespeare, England, Romeo and Juliet, Hamlet, Macbeth. So, mauto. Number 4, modern drama. So, ang modern drama is ito ay nagsimula noong huling bahagi ng 19th century hanggang unang kalahati ng 20th century. Sa panahong ito, mas naging rehelistiko at mabago ang mga dula. Tumalakay sa tunay na problema ng lipunan tulad ng kahirapan, pamilya, politika at psikolehikal na damdamin ng tao. Maraming bagong estilo at anyo ang lumitaw. Example, Henrik Ibsen, Idols House, nagpakita ng isyu ng kababaihan at pamilya. So, ang Renaissance drama daw is ginaya ang Greek na Roman drama, nakatuon sa sining at human emotion. And ang modern drama is mas realistiko, tumalakay sa lipunan at personal na issue. And benefit of drama of role of artist. Number 1, it develop imagination, creativity, and flexible way of thinking. So kapag ang tao ay lumalahok sa drama sa teatro, natuto siyang gumamit ng imahinasyon at maging malikha. Ang pag-arte ay nagtuturo ng iba't ibang pananaw sa paraan ng pag-iisip. Example, isang estudyante na gumaganap bilang hari sa dula. Kahit hindi siya tunay na hari, ay kailangang gumamit ng imahinasyon para buhayin ang karakter. Dahil dito, nadi-develop ang kanyang creativity at
problem-solving skills. Number 2, it promotes concentration, focus, and the ability to pay attention to detail. So, sa drama, kailangan ng aktor na maging focus mula sa pag-alala ng script, pagsunod sa kisyo hanggang sa pagsunod sa mga galaw sa entablado. Natuto silang maging maingat at detalyo. So, example, kapag ang isang actress ay gumaganap bilang Juliet at Romeo at Juliet, kailangan niyang tukan ang emosyon. Tamang timing ng linya at bawat kilos sa entablado upang maging makakatuhanan ang eksena. So, ang imagination and creativity lumalawak ang isip sa iba't ibang sitwasyon at karakter. And ang concentration and focus, natuto ang tao na disiplina at detalye sa pagganap. Number 3, it helps to master body language, bleeding body movement, and facial expression coupled with spoken language to convey oneself. So sa drama, hindi lang salita ang mahalaga kundi pati galaw ng katawan at expression ng mukha. Natuto ang aktor pagsamahin ang kilos, mukha at boses para mas malinaw ang mensahe. Example, sa dula na Hamlet, kapag sinabi ng aktor ang to be or not to be, kailangan naging ipakita ang mukha at kilos, ang pagdadalawang isip at lungkot ng karakter. So, number 4, it helps to explore feeling inner value and truth. So, ang drama ay nagbibigay daan para kilalanin ang sariling damdamin at prinsipyo sa pagganap. Natuto ang aktor na suriin at ilabas ang emosyon. Example, sa isang role na nagluluksa sa pagkamatay ng mahal sa buhay. Natuto ang aktor na gamitin ang sariling emosyon at karanasan sa maging katotohanan ang eksena. So, number 5, it developed the ability to interactive the work with others. So, ang teatro ay collaborative art. Hindi ito nagagawa ng mag-isa. Kailangan ng teamwork sa pagitan ng mga aktor, direktor, at stage crew. Example, sa isang school may play. Lahat ng aktor ay kailangan magtulungan para mag-adjust sa timing ng isa't isa. Kung may isang magkamali, kailangan ng iba't na mag-adjust para hindi masira ang palabas. Number 6, it helps in building self-confidence and self-esteem. So, ang pagganap sa entablado ay nakakatulong para ma-overcome ang hiya at lumakas ang tiwala sa sarili. Natuto ang tao na magsalita at kumilos sa harap ng maraming tao. Example, sa isang estudyante na dati mahiyain, nang sumali sa drama club at umarte sa entablado ay naging mas confident na magsalita sa klase at makihalubilo sa iba. So, ang body language ay natutong gamitin ang galaw at mukha. And ang feeling and value is natutong kilalanin ang damdamin at paniniwala. And ang teamwork, natutong makikooperate. And ang self-confident ay nagiging matapang at buo ang tiwala sa sarili. For movement, clowning. So, ang clowning ay pagitan ng malaking kilos at galaw.
at nakakatawang gestures para patawanin ang mga manunood. Hindi lang ito tungkol sa pulang ilong ng clown, kundi sa papahayag ng komedi sa pagitan ng katawan. Example, sa isang school may play, may isang estudyante na naglalakad ng sobrang dahan-dahan tapos biglang matitisod at matutumba sa nakakatawang paraan. Ang eksenang ito ay clowning dahil pinapatawa ang audience gamit ang kilos. Number 2, dance drama. So, ito ay kombinasyon ng sayaw at pag-arte. Ang mga kilos ay malaya at malikhain. Maaring may musika o wala pero laging may kwento o emosyon at pinapahayag. Example, sa isang culture show ay ang mga estudyante ay sumayaw gamit ang traditional dance habang ipinapakita ang kasaysayan ng bayan. So, ang tinikling ay maaring gamitin para kwento tungkol sa pagsasaka at pamumuhay ng mga Pilipino. Mask work. So, gumamit ng maskara para maitago ang mukha ng aktor, kaya't ang katawan at galaw lamang ang nagbigay ng emosyon at meaning. Dahil nakatago ang mukha, napipilitang gumamit ng mas malakas na kilos. Example, sa isang dula, ang aktor na nagka-maskara ng malungkot na mukha ay dahan-dahang naglakad, nakayuko at mabigat ang galaw. Kahit hindi makikita ang tunay niyang ekspresyon, alam ng audience na nalulungkot ang karakter. So, ang clowning is nakakatawa gamit ang exaggerated action. And ang dance drama is pagsasama ng sayaw at kwento. And ang mask work naman is pagpapahayag gamit ang katawan dahil natatakpan ang mukha. 4. Mimi. So, ang mimi ay pag-arte ng walang salita, ginagamit lamang ang mukha, kilos at galaw ng katawan para magpahayag ng emosyon o kwento. Example, isang estudyante ang umarte na nasa loob ng isang kahon, invisible box. Kahit walang prop at salita, naintindihan ng mga manonood dahil sa kanyang galaw at facial expression. Number 5, stage fighting. So ito ay pinasadyang galaw ng ayaw at entablado. Hindi totoo na nag-aaway ang mga aktor pero ginawang mukha totoo at ligtas para magpahayag ng tensyon o conflict sa kwento. Example, sa isang dula, 2 sundalo ang naglalaban gamit ang espada. Kahit halatang hindi sila totoong nagtatamaan dahil sa magandang choreography at reaction nila. Mukhang makakatotohanan ang eksena. Number 6, tableau. So, ang tableau ay isang tahimik at nakapaperming eksena kung saan ang mga aktor ay hindi gumagalaw. Para itong larawan na buhay at ginagamit upang ipakita ang pinakaimportanteng tema ng dula. Example, sa pagtatapos ng isang play tungkol sa bayanihan,
lahat ng aktor ay nakapose na parang bubuhat ng bahay kubo. Nakangiti at tulungan. Hindi sila gumagalaw para malinaw ang mensaheng ipakita. So, ang mimi ay acting without word gamit ang kilos at mukha. And ang stage fighting ay pakiglaban sa entablado para mukhang totoo. Ang tumbly is nakapirming larawan ng eksena para ipakita ang tema. Letter B is improvisation. Number 1. The character in a role. Ito ay kapag ang isang tao ay nagpapakita o umarte bilang isang partikular na karakter sa isang sitwasyon. Example, sa isang dula ang estudyante ay gumaganap bilang guro na nagtuturo ng mahirap na klase. Kahit estudyante siya, sa totoong buhay, sa eksena ay siya ang guro na kailangang magpayo, magdisiplin sa kanyang mga mag-aaral. Number 2, improvisational drama. So ito ang pag-arte ng walang script o nakahadlang linya. Ang eksena ay ginagawa agad-agad depende sa sitwasyon at imahinasyon ng mga aktor. Example, sa kaklase bilang sinabi ng guro, isipin niyo na sa loob kayo ng isang nasusunog na gusali. Anong gawin niyo? Ang mga estudyante ay agad na nag-aarte gumawa ng kwento ng hindi pinaghandaan. Number 3, role play. So isang aktibidad kung saan ang mga tao ay gumaganap ibang pagkakakilanlan o papel para maintindihan ang isang sitwasyon. Example, sa isang workshop, may estudyante na gumaganap bilang doktor at isa naman bilang pasyente. Sa pamamagitan nito, natututo sila kung paano makipag-usap at mag-handle sa ganitong sitwasyon kahit hindi sila totoong doktor o pasyente. So, ang character in a role is pagganap bilang isang particular na character. And ang improvisational drama is walang script bigla ang eksena. And ang role play is pagsubok na gumaganap ng ibang identity para matuto o magpaliwanag. 4. Spontaneous story. So ito ang isang biglaang paggawa ng kwento bilang warm-up activity. Walang script o plano, agad lang binubuo ng nagsasalita. Example, ang guro ay magbibigay ng isang salita, halimbawa, bagyo. Ang estudyante ay agad gagawa ng kwento tungkol sa kanyang karanasan sa bagyo kahit hindi nakahanda. C. It's speech. Number 1, cruel work. So ito ay sabay-sabay na pagsalita o pag-awit ng isang grupo. Ginagamit ito para mas maging masining at mas malakas ang dati ng linya o kanta. Example, ang isang klase ay sabay-sabay na nag-articulate ng tulang sa aking mga kabata na may kasabayang bigkas. Number 2, monologues. So isang mahabang pagsasalita ng isang
karakter kadalasan para ipahayag ang iniisip o nararamdaman niya. Example, sa dula ni Shakespeare na Hamlet, may monologues ang bida. To be or not to be? That is the question. Kung saan ipinapakita niya ang kanyang pagdududa at kalungkutan. So, ang spontaneous story is biglaang paggawa ng kwento. And ang choral work is sabayang pagsalita, pag-awit. And ang monologues is mahabang pagsasalita ng isang tao, karakter. 3. Radio drama. So ito ay isang uri lamang ng dula na pinapakinggan lamang at hindi pinapanood gumamit ng totoong musika at boses para ipakita ang emosyon at eksena. Example, ang mga lumang programa sa radyo tulad ng Gabi ng Lagim, kung saan ang mga tagapakinig ay nakikinig ng kwento ng nakatatakutan gamit lamang ang tunog at dialogo. Number 4. Reader Theater. Isang pagtatanghal kung saan ang mga aktor ay nagbabasa ang script ng may emosyon at pagbibigay buhay ngunit hindi kinakailangan ng full acting o raps. Example, sa kaklase, ang mga estudyante ay nagbabasa ng Florante at Laura ng may dadamhin at pagpapahayag ngunit hindi sila nakakostume o gumagalaw na parang nasa entablado. Number 5. Recitation. Ito ay pasalitang pagbigkas ng isang nakasulat na mensahe tulad ng tula, monologo o kanta na may tugma. Example, isang estudyante ang magre-recite ng tula ni Jose Rizal na sa aking mga bata sa harap ng klase, gamit ang tamang damdamin at pagbigkas. Number 6. Soundscape. Ito ay pagitan ng iba't ibang tunog na sabay-sabay o magkakapatong upang makalikha ng isang damdamin o atmosphere sa eksena. Example, sa isang dula tungkol sa bagyo, maaring gamitin ang tunog ng kulog, malakas na hangin at ulan upang maramdaman ng audience ang sitwasyon kahit walang totoong bagyo. Number 7. Storytelling. Ito ay ang mga pagsasalaysay ng kwento sa harap ng audience. Ginagamit ito ang boses, galaw at ekspresyon upang maging buhay ang kwento. Example, sa isang guro ang nagkukwento ng alamat ng pinya sa kaklase habang gumagamit ng boses na pabago-bago para sa bawat karakter. D. Scenes work. Number 1. Collaborative creation. So, isang pagkatalang proseso kung saan sama-samang bumubuo ang grupo ng isang orihinal na script o dula. Example, ang isang kaklase ay pinapagawa ng maikling dula tungkol sa kalikasan. Lahat ng estudyante ay nag-aambag ng ideya hanggang bumuo ang kanilang sariling script. Number 2. Docu-drama.
isang pagtatanghal ng gumagamit ang mga elementong dramatika upang ipakita ang mga tunay na pangyayari o sitwasyon sa totoong buhay. Halimbawa, dula tungkol sa buhay ng mga sundalo sa EDSA, People Power Revolution, kung saan ginagampanan ng mga artista ang mga totoong nangyari noon. Number 3, puppet. So, pagtatanghal na gumagamit ang mga puppet o manikang ginagalaw ng totoo upang magmukhang buhay at gumanap bilang mga tauhan. Halimbawa, pagtatanghal ng kwento ng Alamat ng Penya gamit ang mga puppet na hayop at tao. Number 4, story theater. So, isang estilo na teatro kung saan ang mga aktor ay sabay na nagsasalaysay at umaarte ng isang kwento. Halimbawa, ang kaklase ay nagtanghal ng alamat ng ibong Adarna. May nagsalaysay habang ang iba ay umaarte bilang hari, prinsipe at ibong at ang ibong Adarna. So, mauto ang ako ang report. Thank you.